Isa na namang napaka-perpektong maaraw na araw sa ika-siyam-na-putsyam na palapag ng tore, at ang mga kaibigang kuneho ni Sejen ay abalang-abala sa pagbangon muli ng lupang nasira noong nakaraang asul na buwan. Ang kunhong tagahukay ay naghuhukay ng lupa mula sa mga bunten habang ang kunhong tagadala ay nagdadala ng mga ito. Ang itim na mandirigmang kuneho ay pinipilit ang lupa at binabasag ang mga bato gamit ang kanyang maso. Kahit ang pamilya ng pulang oso ay tumulong kay Sejen sa pagpatag ng bukid matapos itong hukayin ng halimaw noong asul na buwan. Masaya si Sejen na ang malalaking bunten ng lupa ay nawala at ang malalalim na hukay ay napunan sa loob ng maikling panahon. Kapag natapos na iyon, handa na siyang magtanim ng mga binhi sa bagong handang bukid, at ang kanyang mga kaibigan ay sabik na pumapalibot sa kanya upang makita kung ano ang nasa supot na hawak niya. Sa pagkakataong ito, may supot si Sejen na puno ng mga binhi ng mani na magiging kanyang susunod na pananim. Habang nagtatanim si Sejen at ang kanyang mga kaibigang kuneho ng mga binhi ng mani, nalaman natin na ngayong umaga, inani niya lahat ng mais sa kuweba, at dahil doon ay umangat siya ng 6 na antas. Dahil sa mas mataas na liksi matapos kainin ang kanyang espesyal na mga pananim, mabilis siyang nakapagtanim sa buong bukid sa labas sa loob lamang ng ilang minuto. May isa pang kahangahangang bagay na nangyari ngayon. Ito ang araw na muling nagbukas ang tindahan ng binhi, at sa pagkakataong ito, ang tatlong opsyon na nakuha ni Sejen ay 100 binhi ng pipino para sa 0.2 tower coins, 100 binhi ng labanos para sa 0.1 tower coins, at 1,000 binhi ng mani para sa 5 tower coins. Walang duda sa kanyang isip nang makita niya ang mga binhi ng mani sa mga opsyon dahil ito ay isang magandang pananim na makapagpapanumbalik ng kasapatan ng lupa. Dahil kilala ang mga ito bilang matibay na pananim na lumalaki ng maayos kahit sa malupit na kapaligiran sa lupa, pinili niya ito. Sa sandaling binili ni Sejen ang mga binhi ng mani, 5 tower coins ang binawas mula sa kanyang bank account at nakakuha siya ng 50 seed store mileage points. Dahil doon, kabuoang 106 na seed store mileage points ang naipon, at naging karapat-dapat siyang i-upgrade ang kanyang seed store sa susunod na antas. 100 mileage points ang binawas, at napanood ni Sejen na may pagkamangha habang ang antas ng kanyang seed store ay ina-upgrade. Ang kanyang antas ay umangat mula rookie patungong commoner, at sa commoner tier, ang seed store ay nag-alok sa kanya ng 2 bagong benepisyo. Una, ipapakita na ngayon sa kanya ang 4 na uri ng binhi ng random sa halip na 3 uri lamang. Ang ikalawang benepisyo ay maaari na siyang bumili ng kahit anong dami ng binhi basta't ang kabuoang presyo ay hindi hihigit sa 5 tower coins. Ang level 2 seed store ay kailangan pa rin ng 30 araw na cooldown, at pagkatapos ipakita ang mensaheng iyon, isang supot na puno ng mga binhi ng mani ang lumitaw sa harap ni Sejen. Masaya siya nang ulit-ulitin ang mga benepisyong nakuha niya matapos umangat ang kanyang seed store tier mula rookie patungong commoner, at nagdesisyon siyang maghintay ng sabik para sa susunod na pagbubukas ng seed store. Naging sakam siya at nagsimulang magnasa ng higit pa. Balik sa kasalukuyan, si Kyung ay may dalang bunten ng mga tangkay at dahon ng mais kay Sejen, na alam na kapag naani na ang isang halamang mais, hindi na ito muling magbubunga. Kaya't napagpasyahan niyang gamitin ang natitirang bahagi ng halaman para sa ibang gamit. Pinapasalamatan ni Sejen si Kyung sa pagdala ng mga dahon sa kanya, at masaya ang batang oso na makatanggap ng tapik sa ulo mula sa kanya. Ginagamit ni Sejen ang mga dahon ng mga halaman ng mais na pinutol at inilipat sa labas upang takpan ang bahagi ng bukid kung saan itinanim ang mga mani. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga dahon ng mais bilang mulch, mapipigilan niya ang pagkatuyo ng lupa dahil poprotektahan ng mga dahon ang lupa mula sa direktang sikat ng araw. Dahil hindi na kailangang madalas na diligan ni Sejen ang mga binhi ng mani na itinanim sa labas, nagpasya siyang gamitin ang kanyang oras sa isa pang produktibong gawain. Bumalik siya sa kanyang kuweba na may dalang mais at isang kahoy na mangkok. Kinuha ni Sejen ang mga binhi mula sa mais isa-isa, at pagod na siya nang matapos sa isang piraso lamang. Sinabihan siya ng sistema na nakakuha siya ng job XP sa paggawa nito, at tumaas din ang kasanayan niyang seed gathering mula antas 1 patungong antas 2. Sa wakas, may sapat na siyang binhi ngayon, at balak niyang ibabad ang mga ito sa tubig ng isang araw, at itanim kinabukasan. Biglang lumapit sa kanya ang mga batang kuneho, at tinangkang kainin ang mga binhi ng mais na kinuha niya. Itinaas ni Sejen ang mangkok at inilayo ito sa kanila habang sinasabi na ang mga ito ay hindi para kainin. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga batang kuneho, ngunit alam ni Sejen na lahat sila ay perpekto. Abala ang lahat sa pagpapalawak ng bukid sa labas, at walang adult na kuneho upang bantayan ang mga bata o makipaglaro sa kanila, kaya't inaasahan na iyon.
Biglang nagkaroon ng maliwanag na ideya si Sejen at tinawag ang mga bata na lumapit habang sinasabi na bibigyan niya sila ng mga gawain ngayon. Tumingin siya sa loob ng kanyang bag para sa isang bagay, at ilang sandali lamang, tuwang-tuwa siya sa kung gaano kakyut ang mga batang kuneho habang daladala ang maliliit na bag. Ginamit niya ang mga supot na pinaglagyan ng mga binhi dati, at ilang iba pang maliliit na bag bilang backpack ng mga batang kuneho at pinuno ang mga ito ng hiwa ng keret. Matapos purihin ni Sejen ang kanilang kakatean, sinabi niya sa mga batang kuneho na itali ang mga bag na dala nila habang naglalakad at magbigay ng isang hiwa ng keret sa bawat adult na kunhong nagtatrabaho ng mabuti. Wala silang disiplina, at isa sa kanila ang agad na nagsimulang kainin ang hiwa ng keret, ngunit pinagsabihan sila ni Sejen na huwag maging sakam. Sinabi niyang bumalik sa kanya kapag ubos na ang kanilang bag, at pupunuin niya uli ito. Tinawag niya ang mga batang kuneho na supply unit at iniutos sa kanila na magpamahagi sa kanilang unang misyon, at ang mga kuneho ay nagmamadaling pumunta sa bukid. Doon, nakakuha sila ng pagkain, at nagawang magbigay ng hiwa ng keret sa kanilang mga nakatatandang kapatid at mga magulang habang masayang tumatalon-talon. Habang pinagmamasdan ni Sejen ang mga ito, plano niyang kausapin si Theo tungkol sa pagbili ng ilang cute na damit para sa mga batang kuneho na suotin. Inisip niya silang nakasuot ng cute na mga damit tulad ng uniforme ng marinero at isang bestida, at napuno ng kasiyahan ang kanyang puso, ngunit pinagsisisihan niyang walang paraan upang kunan sila ng litrato. Sa kabilang banda, isang kaluluwa ng Minotauro ang lumayo mula sa kanyang teritoryo at papalapit sa kuweba ni Sejen. Nalilito siya habang hinahanap ang isang bagay ngunit walang ideya kung saan hahanapin. Nagrereklamo ang Minotauro na kailangan niyang pumunta dahil nag-ulo ang kanyang alaala dahil sa asul na buwan, ngunit iniutos pa rin ng kapitan na tapusin niya ang isang napakahirap at delikadong gawain. Ang Minotaur na tinutukoy ay si Ox number 3, na huling dumating sa pulong ng mga Minotauro, at may natagpo ang halamang kamote na nakakabit sa kanyang sungay. Tinanong ng boss ang Minotauro kung saan niya nakita ang mabangong halaman, at maaari lamang niyang sabihin na malamang sa bandang hangganan ng kanilang lugar. Tinanong siya ng itim na boss ng Minotauro kung pumasok siya sa teritoryo ng ibang halimaw, ngunit nervyosong. Sinubukan ni Ox number 3 na kumbansihin siya na hindi niya ginawa iyon. Sinabi niyang wala siyang ideya, kaya dahil naputol ang kanyang mga alaala dahil sa insidente ng asul na buwan. Gayunpaman, sigurado ang amo na hindi pa niya nakita ang kamote sa kanyang teritoryo. Inisip niya na mabango ang halaman at isinubo ito upang malaman kung ano talaga ang lasa nito. Habang ninunguyan ng amo ang kamote, tinitignan siya ng ibang mga Minotaur habang naglalaway. Pagkatapos ay nagsimula siyang umungal ng malakas habang naglalaway ng husto. At sinabi niya na habang ninunguyan niya ang ugat, lalo itong tumatamis. Naramdaman niya ang epekto ng kamote sa pagpapalakas ng kanyang lakas. At sinabi niya na ang kanyang mga kalamnan ay Energy Z at Pump. Iniutos ng itim na Minotaur kay Ox number 3 na hanapin agad ang lugar kung saan niya natagpuan ang masarap na halaman na ito. Pumunta pa siya sa pagsasabing ang kinabukasan ng lahi ng Minotaur ay nasa panganib at siya lamang ang makapagliligtas sa kanila. Iniutos niya kay Ox number 3 na magtagumpay sa misyon na ito nang may karangalan ng isang mandirigma. Kaya ngayon, wala nang ibang pagpipilian si Ox number 3 kundi hanapin ang lugar kung saan niya natagpuan ang halaman ng kamote. Dahil kung mabaygo siya, siguradong bubugbugin siya ng kapitan gamit ang kanyang malalaking kalamnan. Sa wakas, narating niya ang puntong kung saan ang kagubatan. At ang kanilang teritoryo ng ilang ay nagtatagpo, at nag-alaala siyang tumingin sa paligid para sa anumang banta. Tinawag ni Ox 3 ang higanteng pulang oso na ina at umaasa siyang hindi niya ito makakaharap dahil wala siyang tiwala sa kanyang kakayahang labanan ito. Bigla na lang, nakakuha siya ng amoy ng masarap na damo. At hindi na siya maaaring manatiling mahiyain at nerbyoso. Sumigaw si Ox 3 nang makita niya ang taniman ng mani ni Sejen na natatakpan ng mga dahon ng mais. Naisip lang niya na ito ay berdeng damo, at sa ibabaw ng pagiging sagana, mukhang masarap din. Nagsimula siyang kumain ng mga dahon ng mais. Habang pinipitas ang natitira pa, at ang lasa ay talaga namang kamangha-mangha tulad ng naisip niya. Kinokolekta ni Ox 3 ang lahat ng mga dahon ng mais habang iniisip kung anong uri ng damo ito. Wala siyang ideya, pero hindi rin niya masyadong pinapansin dahil masarap naman ito. Hanggat masarap ito, nakolekta niya lahat ng dahon ng mais at masayang naglakad pabalik sa kanyang base dala-dala ang mga ito. Iniisip na tiyak na papurihan siya ng kanyang kapitan para dito. Gayunpaman, napansin ng iba ang kanyang ginawa bago pa man ang itim na Minotaur. Naramdaman ng higanteng pulang oso ang presensya ng isang nanghihimasok sa kanyang teritoryo, at siya ay nagising. Na natataranta na nagpatumbling sa kanyang anak mula sa kanyang kondamgan.
Galit na galit ang inang oso at nagngangalit ng nakakatakot. Samantala, si Eileen ay nasa kanyang kaban, nag-e-enjoy ng inumin habang nagpapahinga sa spa. Nagpapanggap na isang matanda. Masaya siya na mula nang lumaki ang kanyang katawan, maaari na siyang gumamit ng adult spa dahil noong siya ay maliit pa, napakahirap na ma-enjoy ito ng lubos. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe at nagtaka kung ano ang nangyayari. Nakita niyang sinusubukang tawagan siya ng higanting pulang oso. At mapangahas niyang tinanong kung paano siya naglakas loob na istorbohin ang pahinga ng tagapamahala ng tore. Ngunit nang malaman niyang sinusubukang tawagan siya ng higanting pulang oso, nalaman niya kung ano ang problema, nagulat si Eileen. Agad niyang minensahe si Sejen na payapang natutulog sa kanyang kama. At nabulabog sa mensahe ng tagapamahala ng tore. Antok pa rin siya habang binabasa ang mensahe, pero nawala ang kanyang antok. Nang mabasa niya na nakadetekta ang inang oso ng mga bakas ng isa pang halimaw malapit sa paligid ng kuweba. Nagulat si Sejen sa pagkatuto nito, at pagkabasa niya ng mensahe. Nakita niyang nasa pintuan na niya ang inang oso, tinatawag siya palabas. Pagdating ni Sejen at ng kanyang mga kaibigan sa kanilang labas na bukirin. Nagulat silang makita ang lupa. Wala na ang mga dahon ng mais. Nagulat siya at nagtaka kung ano ang nangyari dito. At nalilito rin ang mga kuneho habang pinipitas ang natitirang mga dahon. Hindi makapaniwala si Sejen na nawala ang mga dahon ng mais na inilatag niya sa bukid upang protektahan ang mga buto. At kinamot niya ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala. Samantala, si Theo ay nakarating na sa ika-38 palapag para sa muling kalakalan. At masayang binati ang mga tao na matiyagang naghihintay sa kanya. Dito nagtatapos ang video. Nagkaroon ng upgrade si Sejen sa kanyang tindahan ng binhi, ngunit sa kasamaang palad. Hindi niya ito magagamit agad. Mukhang maganda para sa kanya pagkatapos magtanim ng mga binhi ng mani. Hanggang dumating si Ox number 3 at kinain ang lahat ng dahon ng mais. Ano kaya ang mangyayari sa ika-79 na palapag pagkatapos nito? Sa kabilang banda, ano ang mangyayari kay Theo ay isa pang bagay na kailangan nating hintayin na makita. Alamin natin ang higit pa sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli, mag-iwan ng like at isang komento sa video na ito. At mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang ganitong mga video.